Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Miyerkules. Masobra 6% tuition fee increase ang 22 ka colleges and universities sa Western Visayas ginaprubahan sang CHED. Mag-asawa nga senior citizens ginbuno patay sang ila umagad nga lalaki sa San Lorenzo, Guimaras. 11 ka persona nga ginaaligar nagapangawat sang kable sang telco arestado sa Talisay City. Pagsumbaga na isang duwa ka POJ driver sa Barangay Mohon, Arevalo, nakuhaan sang video. Baysay sa dalan gintumod rason. Kag pagbaha kag stagnant nga tubig masaming nga ginaproblema sa mga residente sa Barangay Kagamutan Sur, Leganes. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Listahan sang 22 ka kolehiyo kag universidad sa Western Visayas nga nagpasaka sang tuition fee ginpagwa na sang CHED 6. Ginikanan kag estudyante nabugatan sa increase sang tuition. Yaring balita ngaton gintutukan. Dugang nga pala sa anon sa lola nga si Hilda ang 6.6% nga saka sa tuition fee sang third-year college students ini nga po sa Central Philippine University. Suno ka Hilda siya nagapa-eskwela sang apo sini. Yadi pa kuntani ang linibo ka kwarta sa iban niya kinahanglanon sa pag-eskwela sang iya po. Bugat eh. Kay way kamatiban nga ginakwanan, ginasaligan. Ning tiyangge ti perte man subong kaiwat. Santo sa ginpagwa nga lista sang Commission on Higher Education 6, 18 ka pribado nga kolehiyo kag universidad ang nagpatuman sa 6.6% nga tuition fee increase o konsanto sa regional inflation rate. Ang Central Philippine University, John B. Lacson Foundation Maritime University sa Molo kag Arevalo kag Western Institute of Technology ang nagpatuman sang masobra 6.6% nga tuition fee increase. Ang estudyante sang John B. Lacson Foundation Maritime University nga si Carl naabtan sang news team nga nagapa-enroll sang nagsugod na ang klase sang Lunes, Hulyo 14. Bugat man sir kay siyempre panglawans pa tani. Way pa dang kabalo parents yung niya may increase. Hindi man dako ang kita sang Iloy sang estudyante nga si Zaniel. PWD man ang amay nga nagaobra sa talamnan. Gani nabugatan man ini sa ginpatuman nga tuition fee increase. Ang allowance kami 1,000 lang per week kay paigo-igo mo lang. Sa tunga nga ginpatuman na ang saka sa tuition, wala kuno naapektuhan ang kanabuon sang enrollees sang John B. Lacson Foundation Maritime University. Ginabanta 55 pesos ang pagsaka sa kada unit sa universidad o kun 1,650 pesos sa average nga 30 units. So at the end of the year, gina-forward natin sa CHED ang tanan nga mga ginpanggastusan naton, especially kay 70% of that kakadto sa mga empleyado in form of salary, benefits. Suno sa CHED 6, kinahanglan ang tuition fee increase. Necessary para nga ang aton mga maestra at maestro no ti mga kalabanas ni nga PhD holders kaga specialized na field no aton nga matulungan hindi magpasaka sang fees kasi hindi competitive ang sweldo, they will lose also the faculty. Upot kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mag-asawa nga senior citizens patay matapos ginpangbuno sang ilaman lang umagad sa San Lorenzo, Guimaras. Sa Concepcion, Iloilo naman, barangay Tanod patay matapos gintiro sang iyaman lang kasi Mario. Si Julius Vilacol, nakatutok. Pareho nga ginbawian sang kabuhi ang mag-asawa nga Sanday alias Lita kag alias Jose, lunsay 68 anyos, matapos ginbuno sa barangay Aguilar, San Lorenzo, Guimaras. Ang suspect, ang ilaman lang umagad nga si alias Ray, 39 anyos. Suno sa kapulisan, hindi pabor ang mga biktima nga may bag-o nga karelasyon ng suspect kag ginadala pa ini sa ilabalay sa sulod sang compound. April 2024, sang ginbawian sang kabuyang asawa sa suspect kag nabili ng 3 nila ka mga bata nga nagaedad 11, 8 kag 2 anyos. Ginalantaw nga napuno ang suspect sa padayon nga pagsaway sa iya sa mga ugangan. Sang nahubog ini sang Hulyo 14 sang gabi, may pagbinaisay nga nagluntad, tubtob nga ginbuno sini ang mga biktima
12 ka pilasan na agom sang babayi, samtang 4 naman ang pilasan lalaki. May duha pa ka mga persona nga napilasan matapos nagtuyo nga magpugong sa suspect. Preso na ang suspect nga nagapangatubang sang reklamo nga 2 counts sang murder kag 2 ka counts sang attempted homicide. Pinatawagin siya ma'am ginagikan niya sa iyang gagan nga mga tagamit di ba? Hindi niya pagdalon dira or halinda siya kay may upot na siya nga laing babae. Dira nagsugod ma'am ang lainay bukod sa gapon na nahubog ilang suspect kay naglambutan agad sila. Patay ang 50 anyos nga barangay tanod sang Loong Concepcion nga ginkilala lang sang kapulisan kay alias Luis matapos gintiro kahapon sang hapon. Sakay sa motorsiklo ang biktima upod siya asawa. Sang nasugatan ang 40 anyos nga suspect nga ginkilala lang kay alias Juan kasi Mario Mancini. Gilayon kuno sini nga gintiro ang biktima nga naigo sa dugan. Dead on arrival ini sa ospital sa Sara. Base sa impormasyon sang kapulisan, wala man nasamaran ang asawa sang biktima. Ginapatihan 12 gauge shotgun ang gingamit sa pagtiro sa biktima. Padayon naman nga at large sa suspect. Ayun kita nun, babay kang bilang tanay. Amo na ang ato niya nagagawa sa ato niya investigasyon. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian. Maraming salamat, Kim, sa Talisay City, Negros Occidental, mga kapuso. 11 ka persona arestado sa pagpangsunog sang kable nga ginapatihan ni ila. Kinawata, garing balita nga itong gintutuka. Dakop sa aktong 11 kalalakinan nga ginasunog ang mga cable wires sa Barangay Concepcion, Talisay City sang Hulyo 14. Aresadong grupo matapos makabaton sa impormasyon ng Regional Maritime Unit NIR nga may mga kalalakinan nga nagapangawat sang kable sang telco sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Nakabaton man sa report ng kapulisan nga may ginapangsunog nga kable sa boundary sa Bacolod City kag Talisay. Gagamit sila ni truck. Pag butungon ang may masuhot nga tawo doon ang kable, monitor nilang area once nga dira sila magtira. 2.2 million pesos ang balor sang internet cables. Ang ginapahay ginkawat kag ginsunog sa grupo agon makuha ang metal wires nga sarang mabaligya. Well funded sila kag ako maglantaw, organize sila. Daw grupo na gid sila. Actually may na-mention sila nga persona galing daw apelyido lang. Bangod ka naman sa grupong residente sang Barangay Bubog, Talisay City, mag-aimbestigar ang kapulisan sa lugar. Ikandakan gid nato ni further investigation base may mga kaupod pa ni sila or either na may ginahimo ni sila nga hideout within the area of Bubog. Apang sunod sa grupo, nahaylo lang sila nga magsulod sa racket. 500, tubtob 1,500 kuno ang pasalig nga bayad. Ang ilang recruiter, wala man kuno nila nakita sa personal. Wala kami na idea, pero bago lang gid kami nakaubod na, sir. Hiring malanda kong magtutod. Wala pa ko nakakita. Kasi kay maghinagaray mo, upod man lang kami dayon. Ginahibalo pa sa kapulisan kung ang muman ang grupong responsable sa kinawatay sang kable sa pinakamang barangay sa Bacolod City. Pasakan sa kaso nga theft, kag paglapas sa Republic Act 8749 o kon Philippine Clean Air Act ang mga nagkaladakpan. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Pagsumbagan ay isang duwa ka driver sang jeep sa Barangay Mohon Arevalo nakuha ang sang video. Baisa-isa dalan, gintumod rason. Yaring balita ngaton gintutukan. Makit-an sa sining nga video ang pagsumbagan ay isang duwa ka driver. Mansig buyas ang inumol ang mga ini. Naglawig pa sang pila ka segundos ang ila inaway antes may mga nagtambag sa ila. Ang insidente ang natabo sa tubang sang Mohon Terminal sa Arevalo kahapon, Hulyo 15 sang hapon. Ginkilala ang driver nga nagapungko sa PUJ nga si alias Mods. Residente sang Barangay Poblasyon Oton, samtang ang nakaaway sini. Amo ang PUJ driver man nga si alias Pima, residente sang Barangay Kabanbanan Oton, kag tiyo man lang sang asawa ni alias Buds. Suno kay Buds, sa North Fundidor Molo pa lang, naggit-gitanay na sila ni Pima. Nagbuya kuno ini sa makahanga tinaga. Sang naglamot na sa Mohon, diri na kagulpiada lang kuno ini ginsulong kag ginsumbag ni alias Pima. Bungguan mo ko? Ging bala niya ko nga pulok-pulok. Hasta ging wala ko lang ging sa kaugot ko na lang ya, ging balusan ko na lang ka man eh. Ging liab ya ko muna gisi bayo ko. Depensa ni Pima, naimpito siya. Bungod si Buds man kuno ang nanguna git-git sa iya. Suno man kay Pima, madugay na sila hindi mayuhay ni Buds. Kung ikaw buyayawan, mabalik ka man eh. Nakapira na kami magkuanahin na daruan. Away ni sa gapo sa laya. Ikaw mabing, di kayo maginitulo mo.
Siyempre ka, ako ka pangamuyo, di ko na hindi ko sa madapot. Gindrefer na sa barangay Mohon ang kaso sang duwa para sa settlement. Nakasugdan nga bayaran ni Pima ang medical expenses kag isa ka semana nga kita ni Buds nga naglabotanan sa 11,500 pesos. Medical na bayaran na, subong. Na bayaran ng 1,095 na bayaran na. Ang 1 week nga bayaran niya. Balito, bali stagad yan. Basi 2 payments yung ginano. Kay nasang aga, may nagluntad man nga away sang duwa ka driver sang Mohon Villa nga ruta. Bangod sini, ginsapol na ang asosasyon sa POJ driver sa Mohon Terminal. Agud madisiplina ang mga ini. Base, ayo na kami sa bulig sa LTO kag matagaan sila sang suspension para man at least matagaan man ang leksyon ng aton mga driver sa asod-asod na nga inaway sa dalanon. Upot kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Pagbaha kag stagnant nga tubig problema sang pila ka residente sa barangay Kagamutan Sur, Leganes. Problema sa pagbaha sa banwa. Ginemuan na kuno sang solusyon sang LGU. Si Julius Bilacaol nakatutok. Talalupang doon nga ang halos tanan nga balay sa siningabahin sa barangay Kagamutan Sur sa Leganes, may latayan. Ang ilalagwerta nga kung tani pwede gamiton sa nagkalain-lain nga hilikoton. Mahigko nga tubig ang nagapundo. Kung magtupa ang mabasko nga ulan, ang tubig mas nagataas pa tubtob sa hawak sang tawo. Ti way man ta mimo kay ti kung hindi ta magwa, way man ta pangabuyan, sagwa man pangabuyan ta. Ti dalalang lislan eh. Tinuig na kuno ini nga sitwasyon basta magtingulan. Nga ginpalala pa sang ginpatindog nga warehouse malapit sa mga balay sang Pumuluyo. Kagila na inigin palabot sa LGU. Apang wala kuno sang pagbago sa sitwasyon. Ang ginalantaw nga problema, kakulang sa drainage, gani hindi dali-dali mahubas ang tubig. Ang Leganes LGU, aminado nga comprehensive drainage system ang ila kinahanglan para masolbar ang problema, hindi lang sa Kagamutan Sur, kundi pati sa iban nga mga lugar sa banwa nga masamiman ginabahaan. Ang problema, ini ang ginabulubanta nagabalor sang 300 milyones pesos. Kag wala pa sang budget sa karon. Gani ang solusyon sang LGU, dredging. Ang mga irigasyon, padalumon sang NIA. Ang DPWH magatrabaho naman sa mga suba. Ang diri tampi sa may Kagamutan Sur, gina-check natin subong ang waterway kag dito pagwaon sa may Barangay Cariminor. Suno kay Sinay, nangin madasig ang infrastructure development sa banwa nga ginakabig catch basin. Gani wala ini mapanghandaan. Apang ang mga infrastruktura. Konektado naman kuno ang drainage system sa isang LGU. Ang kinahanglan lang, makayo ang mga cross-section. Ang mga drainage pa lang nag-cross sa National Highway, may iba niya na ginisla na sang box culvert, may iba niya nagapabilin nga daan gyapon. Wala pa sa schedule kung saan umapatuman ng dredging. Apang ginpasalig sang LGU, ngayon ang insigida nga ipatuman. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Banatayan mga kapuso, nanging bagyo na ang LPA o kung low pressure area ang ginamonitor sa sulod sang PAR o kung Philippine Area of Responsibility. Base sa 11 a.m. bulletin sang Pag-asa, ulihin na si Platan ang sentro sang bagyo, Crising, sa kalayoon nga 725 kilometers na sidlangan nga bahin sang Virac, Catanduanes. Sunod sa Pag-asa, posible ini magdulong sa northern Luzon sa mamasunod nga inadlaw. May chance ini nga maglandfall sa Babuyan Island sabang posible man sa mainland Cagayan kung magnubo ang direksyon sini. Posible nga may pagbago gani magtutok lang sa updates. Magluwas epekto sang Bagyo Crising, padayon man nga nag-apekto ang habagat sa ibang pangabahin sa Pilipinas. Base naman sa datos sa Metro Weather, may chance sa pag-ulan sa Western Visayas ug Negros Island region. Mabaskog ang ulan sa pinakalugar gani kapuso manginhanda sa posibilidad sa baha di gani landslide. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Barangay kag SK elections madayon sa bulan sang Desyembre. Suno sa Comelec, Iloilo City. Mga botante kag barangay officials magkatuhay ang opinyon angot sini. Si John Sala nakatutok live sa barangay Dungon A, Haro, Iloilo City. John.
Kim, mentras wala sang layi o kung anuman nga mga pronouncement gikan sa national government, dayon ang barangay na SK election sa bulan sang Disyembre subong tuig. 2002 pa sa una nga naging kagawad sang barangay Dungon A. Haro si Hinoveva Cabulong. Tubtob subong nga siya naman ang punong barangay. Apisan nga posible may makasumpong ini sa eleksyon sa barangay, isa siya sa pabor sa barangay na SK election sa Disyembre subong tuig. Para sa ako niya, wala problema kung may election man niya. Kung maano man niya, ma-extend man, wala man niya problema. Kay ang akon lang niya katuyuan sa barangay for service. Si Kagawad April naman, first-timer nga kagawad. Kung siya naman ang pamangkuton, mas maayo kuno nga i-extend ana yang ila termino. Like for example, may mga projects sir nga sa barangay nga daw kung baga bulang na implement, hindi pa matapos-tapos, do amo na yung pananaw ko. So kung ma-extend si if ever nami kay sipi matayo yun bala ang mga project. Kunang pila kabutante naman ang pamangkuton, pabor sila sa eleksyon. Siyempre may ara kaya kisa nga na-elect sila pero hindi maobra ang mga lobrahon bala. Yung mga nagapulong ko bala nga mga hindi nami ang nila patakaran, mabailuhan man. Sunod sa Comelec, Iloilo City, samtang wala pa sang layi nga nagapaiway sang eleksyon sa barangay sa December 1, madayon ini. Wala pagid sang law or layi no nga nagapostpone sang barangay and SK elections for December 1, 2025. That is why we are now gearing up or preparing for this BSKE. Sa calendar of activities nga gipagawa sang Comelec, August 1 to 10 ipatigayon ang voters registration. October 1 to 7 naman ang filing sang Certificate of Candidacy. November 20 to 29 ang campaign period kag December 1 ang eleksyon. Pagpanghangkat suno sa Comelec, Iloilo City, bangod bag-o lang natapos ang midterm elections. Ginalauman naman nga yara sa masobra 3,000 ang ma-file sang ila COC sa Iloilo City. Kim, naandan sa mga tinalikdan nga eleksyon basta wala lang sa mga tinaga nga vote o kung botohan o kung anuman nga mga campaign slogans, hindi ini makabig nga premature campaigning. Apang subong sa barangay na SK elections, apisar wala sa mga tinaga nga vote, basta may ara sa mga nakapaskil sa barangay nga mga campaign paraphernalia antes ang campaign period, makabig na ini sa karon nga premature campaigning. Kim? Maramong nga salamat, John Sala. Mga puso, delivery rider patay sa nakabunggaw motorsiklo sini sa Center Island sa Talisay City. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sining nga video nga kuha sa isa ka rider, makita ang gina-rescue pilason nga lalaki. Ginplastar ang stretcher samtang gina-revive ini matapos makaagom sang patal nga pila sa ulo. Ang video kuha sa Mabini National Highway sa boundary sang Talisay kag Bacolod City. Ang lalaki ginkilala kay Christian Catalunya, 38 anyos, sang barangay Bata, Bacolod City. Sunod sa kapulisan, papuli ng biktima halin sa trabaho bilang delivery rider kag welder sang natabo ang aksidente. Posible nga madasig ang pagpadalagan sini. Bangod sa kabaskog sang impact sang pagkabunggo sa motorsiklo sa Center Island, nagtabog ini. Mabaton sang iya mga himata, kanidulaan ini sa kabuhi kag nawadaan sang amay ang iya tatlog ka mga anak. Ang mga kabataan niya wala pasudan pa nyapon. So amo tugurong nga dali siya puli. He is a good father. Mayugin na siya nga tao. Lagi ko na may maano sa iya. Very helpful. Kaya na siya munang damo siya baladabalaan mga skill, mag-welding, mag-construct, mag-semento. Ginakabig na self-inflicted ang aksidente gani panugyan sang kapulisan. Kung kabalo ka mo, tuyo ka mo, kapoy ka mo, or under the influence sang makahulubog nga ilimnon, hindi na ginaton magdayon nun nga mabiyahe pa kita layo. Opo, Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Pilason ang 77 anyos nga lalaki sang nabugoan sa motorsiklo nga ginamaneho sang isa ka pulis sa barangay Baroktig, Bawan, Iloilo pasado alas 3 kahapon sang hapon. Ginkilala ang biktima kay alias Ruben, isa ka caretaker kag tumandok sang Badyangan, Iloilo. Suno sa kapulisan, gulpi nagtabok ang senior citizen gani wala natalupang dansang pulis nga driver sa motorsiklo kag nabungguan. Ginkilala ang pulis kay alias Yolbe, 33 anyos kag residente sang San Joaquin, Iloilo, samtang ang angkas ri ginkilala kay alias Genevieve, 34 anyos sang Dueñas, Iloilo. Pakadto sa San Joaquin ang motorsiklo sang natabo ang aksidente. Padayon nga ginabulong ang senior citizen kagang duwa kasakay sa motorsiklo sa Gimbal District Hospital nga nakaagom sang minor nga kapilasan sa mga parte sang lawas.
Sa Negros Occidental, duha patay sa separadong insidente sang pagpangbuno sa Don Salvador Benedicto kag Hinigaran. Sa Himamaylan City naman, lalaki pilason sang gintiro samtang nagalakat pauli. Nakatutok Eileen Pedreso. Ginbawian sang kabuhi ang 50 anyos nga si Arnel Andales matapos ginbuno sang iya malang manghod nga si Edgar Andales 30 anyos. Natabong insidente sa barangay Pinuwayan, Don Salvador Benedicto. Suno sa kapulisan, upod nga nag-inom-inom ang mag-utol sa banwa apang sang papauli na may ginbaisa ng mga ini. Ginapahayag may kutsilyo ang magulang kag naagaw sang manghod, tubtub ginbuno na sini ang magulang. Sumbaga na una-una and then hasta nga result sang pag-stop niya sang iya utol. Tungkol siguro sa kakainom sila. Preso na ang sospek, ginahulat pa ang desisyon sa ilang mga himata. Nasapuan nga wala na sang kabuhi kag may pilas sang pagkabuno ang 29 anyos nga si Christian Oliva sa barangay Miranda, Hinigaran. Suno sa Hinigaran Police, antes nasapuan ang biktima, nag-inom-inom pa ini upod ang abyan. Nagagwa nga nakabais ang biktima sa ilim na ng mga sospek nga Sanday alias Jagler, 29 anyos, kag alias Jerome, 24 anyos, nga among ginaligar nagsumbag kag nagbuno sa iya. Nagkaroon ng konting pagtatalo, allegedly nauna daw na sumuntok itong ating biktima. Hinubog daw. Kaso nga homicide ang ginpasaka batok sa nagsungka ang mga sospek. Pilaso naman matapos gintiro ang 53 anyos nga manugpangisda nga si alias Noe sa barangay 3, Himamaylan City. Suno sa Himamaylan City Police, papauli na ang biktima halin sa balay sang abyan kung sariin ini nag-inom-inom sang ginpalapitan sang duha ka lalaki nga nakabonet kag gintiro. Nakalikaw ini, rason nga nadaplisan sa abaga. Padayon pa nga ginapangita ang mga sospek. Upod Garuel Banggoy, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental, mga puso, nag-resign ng 3 ka-empleyado sa Negros Occidental Provincial Veterinary Office nga ginapatihan nagapangilkil para mapadasig ang paghatag sang permit sa mga ukon sa pagtransport sang buhi nga baboy sa pila ka mga kliyente. Sunod sa Provincial Legal Office, hindi pa madetalye ang rason sang pag-resign sa mga inibangod, wala pa siya sang kopya sang resignation. Apang bungod sa ila pag-resign, hindi na magapadayon pang investigasyon ango sa illegal nga ginaobra sang mga empleyado. Right na sang any employee to resign. Since ara pa lang kita sa show cause level, which is just a preliminary investigation, wala pa formal charge nga na issue. Ginabuno banta 12,000 ka job vacancies ang nagahulat sa mga aplikante sa Mega Job Fair sang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna sang Public Employment Service Office. Ang job fair ang ipatigayon sa isa ka mall sa Distrito Sangharo sumugod alas 8 sa aga sa Biyernes, July 18. Ini ang pasakupan sa masobra 100 ka kompanya, local kag overseas. Sa karon mayara na sang 1,800 ka aplikante nga naka-pre-register. May pre-registration man sa social media accounts sang Peso Province of Iloilo. Panugyan sang Peso sa mga aplikante magdala sang madamo nga kopya sang resume kag iban pa nga requirements para madamo ang oportunidad nga makatrabaho. Ang aton nga mga aplikante dapat magdala sila sang damo nga resume nila kay ti consider nga damo ang companies naton kag may option sila kumbaga mga mag-shop. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kag mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Mga puso, ginpakigbayan naman sa The Clash Season 7 New Clashers ang ilang mga plano kung maging grand champion sang sininga season. Yari ang ilang mga pahayag. Ito naman po yung family ko. And gusto ko rin po na lumaki pa po yung negosyo namin. Gusto ko po mag-talk sa mga events para sa mga taong nagda-doubt sa sarili nila na i-push lang nila ang sarili nila. Pag manalo ako sa The Clash, papahinga ako ng malala
Then, itutuloy ko yung pangarap ko na magsulat po, mag-produce ng songs for me and for other artists. Mga puso, bantayan ang The Journey sa The Clash Season 7 kada Domingo, 7:15 sa GMA. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Madasig nga pagtaas ang baha na eksperyensyahan sa mga residente sang 5 ka barangay sa Haro. Ginatukod nga bike lane sa barangay Tagbak, Haro, ginatudlo orason. Yaring balita. Dugan nga kataason sang baha ang naeksperiensyahan sang 114 ka mga pamilya o kon 425 ka mga individual sa barangay Tagbak, Haro sang weekend. Sunod sa mga pumuluyo, naandan na ang baha sa ila kung maglay ng tiyempo. Apang umpisa nga ginsugura ng bike lane sa ila barangay, madasig ang pagtaas ng tubig baha kung magbubo ang ulan. Iyak kon ba ilig sa tubig, tapos ga nainga kon kami di baha. Bataan di kagi mag-eskwela kay gadalom. Darom eh. Hindi siya, di butak nito. Hindi may tabok ni. Darom tubig eh. Nahangpan sa mga pumuluyo kag barangay official ang benepisyo sang sini nga proyekto kung mahuman na. Ini ang isa ka bike lane o kon access road. Apang suro sa hila, kinahanglan gid bala sila ang mahalitan o kon makabig nga collateral damage. Santo sa bulletin sini, ang masobra 48 million pesos nga proyekto ang dapat nagtapos na sang Setyembre 5, 2024. Sunod sa punong barangay sang Tagbak, bangod sang proyekto, gintampukan sang duta ang ila drainage nga yara sa likod sang terminal, rason nga hindi maayo magilig ang tubig. Amo na tanang himuon nga access road patabok bala sa pihak man nga sa sapa para magyan sang tawo, pero they are not anticipating nga ang tubo gamay, so ang volume sang tubig hindi tanan makagwa. Lunes ginsapol sang alkalde sang syudad ang mga barangay officials kag residente sang 5 ka barangay. Kahapon tani isang hapon natala na ang meeting sa DPWH ICDO apang ginisol ini bangod wala sang magatambong halin sa ahensya. Para maklaruhan ano ni ang ginubra kag nga nagkos ini sang baha. Kisagin ang balta lang politika, ginapolitika. Wala tayong politika. Gusto talang para sa pumuluyo naton ang insakto. Gintinguan sang news team ang spokesperson sang DPWH ICDO apang wala pa mahatag ang dokumento nga sabat sang ahensya tuhoy sa issue. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental naman, ginapahanugutan na sang Lakasilya na LGU nga magpauli ang 500 ka mga magpamilya o kung masobra 1,000 ka evacuees nga apektado sa paglupok sang bulkan. Kalabanan sa mga ini ang nag-iisar sa 5-kilometer permanent danger zone o kung PDZ sang bulkan. Nagapabili naman sa evacuation centers sa mga residente nga sako pa sang 4-kilometer PDZ. Ginkasugtan sang incident management team ang tikang base man sa guidelines apang isa ka mayor nga rason among kakulang sang pondo. Sa IMP, pero ang namin sumama, kaya ang IMP ngayon nag-joint committee sa mga desisyon upod sa barangay. Kabalo ko naman wala naman kami dagyan. Waiting na lang kami sa information nila sa ginamali na nga tagaan kami na pundo. Mga kapuso, matapos ang kaadlawan ni Terra na saksiyan na sa kalibutan ng iya regalo nga gahom, inibala magamit niya sa kaayuhan o kon magresulta sang kalainan. Samtang, kumusta bala ang unang pagkitaay ni Adamos kag Flamara? Bantayan ina sa Encantadia Chronicles Sangre Mondays to Fridays sa GMA Prime 8 PM pagkatapos sang 24 oras. Ako si Kim Salinas, ini ang One Western Visayas. Bugos nga persa para sa mas dakong nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.